Ilang araw na ang lumipas mula nung napag-usapan natin ang kabastusang ginawa ng Paris Olympics. And boy, oh boy, it's a story that always surprises me. Mula sa tila hagupit ng kalikasang tinamo nila hanggang sa mahiwagang timing ng malawakang shutdown ng kuryente. Kaliwat ka ng kontrobersiya na kanilang kinakaharap at ilang mga sakuna na tila karma sa kanilang kalapastanganan. Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Alam na nating lahat ang kontrobersiya doon sa Last Supper. Ngayon, nang matapos na ang kontrobersiyang ito ay kinabukasan din. Matapos nilang gawing katatawanan ang The Last Supper ay nagkaroon sila ng malawakang brownout doon sa Paris. Panoorin natin ang videong ito. Now, at the very first glance ay malalaman nating may malawakang brownout nga. Ang dating tinaguriang City of Lights ay nagmistulang City of No Lights. However, if we will take a closer look ay may mapapansin tayong kakaiba. Hindi nyo pa rin nakikita? Heto buddy, ang nag-iisang liwanag sa gitna ng kadiliman. At magugulat kayo dahil ang liwanag na ito ay nagmumula sa isang simbahan. Isang simbahan na kung tawagin ay, naaalala ko tuloy buddy, yung bersikulo na mababasa sa 1:15 at sinabing, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Mabilis lang naman ang brownout na ito buddy, pero yung timing talaga ay nakapagtataka. At syempre, matapos ang kaganapang ito ay natuligsa naman ang buong Paris Olympics dahil daw sa mismatch na nangyari. Itong taong ito laban sa babaeng ito na marami sa inyo ang sigurado ay na fake news. Ang inakala kasi ng marami ay lalaki ito na ayaw tawaging sir dahil ang kanyang pronoun ay isang she. Pero kalaunan sa pagdating ng mga balita ay malalamang babae talaga siya na may characteristics ng isang lalaki. Mataas ang testosterone level at may X and Y chromosomes imbes na X tsaka X lang. Para sa mga babae, in short ay may puday talaga siya buddy. Wala naawa kayong lahat sa paiyak-iyak ng babaeng ito dahil sayang daw ang kanyang pinagpagurang training. Napakaraming tao ang nagalit dito kay Imaine pero ang hindi alam ng marami ay ang pagkatalo niya sa Women's World Championship noong 2022. Panoorin natin ang clip na ito. And this is Iman Kelly, Chelsea Heinen of the Netherlands by unanimous decision. Not for lack of trying. Right hand there as she just pulled her weight onto the back foot. The broadness has been right on her with that front foot, putting her under a lot of pressure. Not because she's been all over her throwing bundles of punches. There are different ways to front foot pressure is. So as we expected, Broadhurst announces the winner there, and a pretty clear and comfortable win. Natalo siya buddy ng isang babae. Tinanggap niya ito ng buong puso at yumakap pa nga. So, to set the record straight ay ito po, ladies and gentlemen, ay babae talaga at mukhang lalaki lang dahil sa kanyang genetics. Tinalo niya rin ang babaeng ito fair and square dahil mula nung natalo si Imaine noong 2022 ay hindi siya tumigil na mag-improve at mag-training. Sadyang na outclass niya lang in any level itong si Carini in just 46 seconds.
rounds in the first round. Kalaunan, humingi pa nga ng tawad si Carini dahil sa pambabastos na kanyang ginawa. Hindi niya kasi sinake hands itong si Emaine noong natalo siya. Para sa akin ay simple lang ang sentido komon dito sa pangyayaring ito na lubos na napahiya itong si Carini dahil 1 round lang ay tumba na agad siya, kaya umiyak-iyak na lang, hindi niya tanggap na natalo siya ng ganoon kabilis. Kayo naman buddy, ginajudge nyo itong si Emaine na porket mukhang lalaki man na agad. Kawawa naman, she deserved the win pero dinadown ng marami dahil mukha siyang Becky. Samantalang noong natalo siya noong 2022 ay tinanggap niya ito ng buong puso. At ang panghuli, as of this recording, dahil po pwede pang dumagdag ang mga kontrobersiya sa Olympics, ay ang sobrang lakas ng ulan at ang pagtama ng mga kidlat sa mismong Eiffel Tower na kung kanina ay sinabi nating City of No Lights ito ay magiging City of Lightning naman. Nakuhanan ang maraming kidlat na ito ng mga litrato, pati rin mga video. Naging dahilan din ito para ang ilang mga manlalaro sa mismong Olympics ay sobrang na-delay ng oras at ang iba naman ay araw ang binibilang para matuloy lang ang games. Ito ay dahil yung mismong paglalaroan ay sobrang nabaha at nagpuputik-putik din. Yung ibang mga manlalaro ay napilitang mag-evacuate sa kanilang stasyon at ika nga sa NBC News ay lightning and rain forced evacuations from beach volleyball and 3x3 basketball courts. May ilan ding palaro na pinaalis yung mga umattend sa mismong Olympics dahil sa sama ng panahon. Pinawi sila buddy, i-issue na lang daw ng refund para sa kanilang binayarang ticket. Nagpatuloy naman ang ibang palaro behind closed doors, ibig sabihin ay walang fans kundi sila-sila lang yung naglalaro. Nakakawalang ganang maglaro buddy kasi walang crowd. Isa pa sa humabol sa kamalasan ng Olympics ay ang napakaruming ilog kung saan gagawin yung triathlon. Napilitan ding i-delay ng maraming beses yung swimming dahil sa dumi at baho ng tubig. Base kasi sa ginawang test sa quality ng tubig ay lumalabas na may malaking porsyento ng kung tawagin ay E. coli, isang bakterya na madalas na nakikita natin sa dumi ng tao. Kalaunan, naglabas na naman ng pera yung mga organizer para pusposang linisin yung tubig at ibaba ang E. coli level para po pwede na ulit pagswimmingan ito. Natuloy naman kalaunan ng triathlon pero laking abala pa rin sa mga manlalaro at sa crowd ng Olympics. And that would be all buddy for today's video, and to sum all things up ay ang Paris Olympics na ito ay nasa kalahati pa lang ng original na July 26 to August 11 Olympics schedule ay katakot-takot na kontrobersiya. Ang kanilang kinaharap, bilyones pa naman ang ginastos dito pero wali. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.